Bakit mo nabanggit na ang subsidy o pera o budget ng PhilHealth kailangan ng political negotiation? Inamin naman yun ng PhilHealth, we have to negotiate, di ba, ng suporta. Nakapagtataka yun kasi may batas na nagsasabi na 50% ng government share sa PAGCOR, 40% ng taxes sa syntaxes, pupunta sa PhilHealth. Sa ano pa i-negotiate mo? At nag-trigger yan kay Justice Co. So, pag humingi kayo ng budget sa Kongreso, ano ang inyong formula? Kung baga, paano niyo kinakalculate yung kailangan nyo? Ang sabi ng PhilHealth, binabase namin sa premium ng indirect contributors. Ibig sabihin, kung 36 million yung indirect contributors, mga indigent, mga senior citizen, tina-times namin sa premium, base sa premium. Kung 100 pesos per indirect beneficiary, o hindi times 100, di ba? So 3.6 billion nang hingi. Nagguluhan si Justice Co. Sabi niya, hindi niyo kinakalculate yung pangangailangan niyo talaga na benepisyo ng mamamayan kasi maraming sakit na hindi niyo nakukover. Yung nakukover na sakit naman, ikakarampot lang naman ang nakukuha ng members nyo sa ospital, kaliit. So bakit hindi nyo yan sa inyong budget, di ba? Yan ang basis nyo. Bakit premium ang batayan nyo? Yun ang hindi masagot ng Ang sagot niya doon, in the end, sabi niya, hindi po kami pwedeng humingi ng malaki pang budget kasi mahina ang aming absorptive capacity. Anong ibig sabihin? Hindi namin kayang gastusin. Bakit? Kulang kasi kami ng tao, yung mga gano'n na yung mga dahilan. So, nagtaka lalo ang Justice kasi maraming benepisyo, hindi niya nabibigay, marami pala kayong pera, pero hindi nyo kayang gastusin o di nadihado ngayon yung miyembro nyo. Kasi may pera naman pala para sagutin yung ospital niya, pero hindi niya kasi, wala kasi kayong tao, kulang. O di, anong nangyari dyan? May unutilized subsidy daw sila. Yun ang term kahapon na sinabi nila, unutilized subsidy. Ibig sabihin, budget ng gobyerno na hindi nila nagamit. Ngayon, ang tanong ni Justice Co, and later on ni Justice Lim Ampao din, o di i-utilize nyo yan, di ba? I-utilize nyo, gamitin nyo, dagdag nyo sa benepisyo, etc., etc. Hindi po, kinuha po yun ng DOF para sa program funds. Doon medyo si Justice Co. Ang solusyon dyan, sabi niya, o di mag-hire kayo ng dagdag na tao, dagdagan niyo ang absorptive capacity niyo para dumami ang benepisyo sa miyembro. Ang solusyon niyo pala, hindi niyo magamit kasi hindi niyo kayang gastusin, ibigay niyo sa program funds para sa tulay. O hindi, parang yun, grabing parang kasalanan niyo yun. May diferensya ang administrasyon, may problema ang board niyo, i-overhaul kayo dapat kung ganun ang solusyon niyo. Ang sagot nila, we agree with you, Your Honor. Tama po kayo, kaya dapat instead na ibigay sa kung saan pa, gamitin na lang sa benepisyo at yun daw ang ginagawa nila ngayon sa ilalim ng administrasyon. So sabi ni Justice Co, so nag-agree kayo na dapat sa benepisyo. Opo, agree kami at hindi dapat doon sa unprogram funds. O di isolin nyo, ayon ngayon pumasok Ted. Isolin nyo, agree pala kayo sa akin na yung unutilized nyo, 60 billion na limbawa, instead na ibigay nyo sa Department of Finance, instead na i-program funds nyo sa mga tulay na kung saan-saan, ibalik sa inyo, gamitin nyo sa benepisyo. Doon ang ending kahapon ni Justice Co na hindi na nila masagot kasi tama naman pala kami na dapat sa benepisyo, ba't nyo binigay sa program fund? Hindi dapat yun ang solusyon. Ang solusyon, ayusin nyo, mag-hire kayo ng dagdag na tao, gastusin nyo sa benepisyo ng miyembro, para may absorptive capacity kayo kasi pangit hindi maintindihan ng tao na marami kayong pera, kulang ang benepisyo nila dahil sabi nyo hindi nyo kayang gastusin. So ang sinasabi nyong ninyo rito, ito si ASEC Albert Domingo tsaka si Deputy Treasurer Antonio Marino III? Yes. Sa PhilHealth mismo naka-address. Kaya medyo nag-react si Justice Co. I-overhaul nyo ang PhilHealth na yan. Kasi kung
ganun pala yung kasimple ang problema nyo, hindi nyo kayang gastusin, hindi maintindihan ng tao yan. May pera kayo, kulang ang benepisyo nila, pero hindi nyo pala kayang gastusin sa kanila. So, tapos yung sinasabi na ibalik nyo yung pera. Yes, ibalik nyo kasi nag-agree kayo na tama ako. Sabi nila, we agree with you, Justice, na dapat yung sobrang pondo gastusin sa miyembro at hindi ibigay sa mga unprogrammed funds. Kung nag-agree kayo, sabi ni Justice ko, o di soli nyo. Sabi nyo, tama ako na, di ba? Napakasimple ng logic ni Justice ko kahapon na hindi nila ibig sabihin, may fatal sila na admission kahapon na parang mali yung ginawa na ang 60 billion nilipat sa program fund. Okay, that's one. Sige, sige. Tapos tawid naman tayo. Si Justice Javier ba meron pang karagdagan na naiklaro kasi nga nung last time na nagkaroon ng oral argument, 'di ba? Klaro na rin 'yon yung mga special fund for special purpose na pag-usapan na 'yon. Yes, napag-usapan at naklaro kahapon. Nag-agree din sila, well, dinefend naman namin siyempre, a special purpose fund, itong PhilHealth. Para yan, mula sa syntax, para sa health. So kung yun pala ang purpose nun, bakit ginawa niyong ang program funds? Ang program funds, tulay na yan eh. Mga kalsada na walang papuntahan, mga tulay na kahit walang ilog. So yun na yung essence noon eh, na tingin ko, it will matter a lot to justices later on. Pwede mo bang i-divert ang pondo na special purpose para lang siya sa purpose ng health, tapos ginawa mong hindi health-related na pagkakagastusan. So, and I think, klaro naman kahapon yon, and siguro sa desisyon nila, i-address nila yon. Oo. Ano naman itong interpellation ni Justice Ami Lázaro Javier kila GOCC Counsel Solomon Hermosura at saka kay SVP Renato Limsiaco? Well, yung sinabi kasi binalik kahapon yung so saan nyo kinuha yung 60 billion sa reserve? Kinlaro nila na may 500 billion more or less na accumulated revenues ang PhilHealth. Ang 280 billion ay nilagay sa reserve. Tapos yung 200 billion to 20 ay parang operations nila yon. Sabi nila, hindi yun. Ang 60 billion na binigay sa finance, hindi nanggaling sa reserve daw. Nanggaling daw yun sa operation. Yung 200 billion na natira. So parang ibig sabihin pa rin nun, para sa amin na petitioners, o di binawasan nyo ang operations ng PhilHealth na sana dagdag na benepisyo yon. Kasi yung reserve na yun eh. Yung operations, dapat para yun sa dagdag na benepisyo, yun ang binigay nyo. At yun ang inadmit nila later on, doon nga nanggaling yon. So parang bumalik si Justice Ami, sa laki-laki na nga ng sinabi ng COA, yung yung financial statements nyo, hindi malinaw, hindi nyo na-account. Parang ang gulo ng financial statements ng PhilHealth. Nasabi ng COA, qualified ang aming opinion sa inyo kasi marami kayong statements na hindi ma-verify at hindi credible. May mga kulang-kulang kayo na parang there is something here. So, alam mo naman, Ted, di ba ang PhilHealth dati may mga issue dati ng corruption? May mga issue sila na kung ano-anong mga bilyon na Ted, palagi nga namin sinasabi sa bayan mo na sino nakulong doon? Parang ilang bilyon ang nawala sa PhilHealth noon eh. Parang wala naman atang nakulong doon sa mga nakasuhan nila. So, basically, that's one more reason. Kaya ako, nung dumating sa akin, parang sinabi ko, pag mga proyekto na ginastusan ng mga pondong ito, may korupsyon, dapat isoli yung pera and of course, iparusahan yung nangurakot. Kasi yun yung magiging tanong sa justices in the end, Ted, yung binanggit na operative fact doctrine. Paano pag nagastos na sa tulay? Parang, pwede pa ba namin mabawi yun? Yun yung tanong na, ni Justice Dima Ampao kahapon. Yun. And of course, yeah. So paano yun? Paano yung kay Justice Dima Ampao kahapon? Yung binabanggit mong tanong na yan, kung inilagay nga sa unprogrammed and then o kaya eventually ginastay yung 60 billion ng pera ng PhilHealth members at ginamit na sa pagbili ng cat's eye
o kaya ng Okay. o kaya ng roller, no, dito sa mga kalsadang ito, o kaya pinaggawa ng tulay. Paano 'yun? Yes. So, ang sabi ko kahapon, sabi nang tinanong ako, ang at the very, pinaka, 431 billion na dinagdag sa unprogram funds, dapat isoli yon. That's the first, 431. Ngayon, pangalawa, yung buong 89 billion ng PhilHealth, yung 60 isole, pati yung natirang 29, huwag nang kunin yon. So, yung buong 89 billion sa PhilHealth na yon. Isole ang kung magkano man ang kinuha niya sa PhilHealth, isoli yun sa PhilHealth. Kahit nagastos na, kasi bad faith yun sa akin. Bad faith talaga yung ginawa nila sa PhilHealth. And of course, yung sa PDIC na 100 billion, dapat isoli yung mga yon. So basically, yun yung posisyon namin na isoli. Ngayon, it's up for the respondent to claim. Sila ang ay nagastos na sa tulay. O di explain nyo, bakit nyo ginastos? Good faith? Kung may TRO na TED, tapos ginastos pa rin nila, hindi pwedeng sabihin nilang hindi na pwedeng isoli yun. O, isoli nyo yun. O, yun yung ending kahapon kasi void yun TED yung 431 billion na dinugtong nila sa program fund. Kasi sabi ko kahapon, ayon sa konstitusyon, ang Kongreso, sabi ng Constitution, the House of Representatives, doon mag-originate ang budget. That's the first. Ang second, the Senate may propose amendments to the budget. Yung unprogrammed funds, 281 billion ang recommended ng Presidente, 281 billion yung in-originate ng House, at 281 billion din ang Senado. So walang pinropose na amendment ang Senado. The same lahat Ngayon, kung yun ang nakalagay sa Constitution, only the House can originate a budget item. Sa kanila magmula dapat yung item na yon. Dito yung BCC, yung BICAM, ang nag-imbento ng 431 billion. Nag-propose ba ang Senado ng amendments sa bill ng House? Yung wala naman. Pareho lang 281 pa rin. O, sino nag-propose ng amendments? BCC. Wala kayong poder na mag-propose ng amendments dahil bagong items yung mga yon. Unconstitutional yon. Kahit ni-ratify pa yung TED ng Kongreso, hindi yun, it cannot cure an unconstitutional act. Kasi devoid sila of power. So yun ang argument ko. Wala silang poder kasi minsan may nagsasabi, ni-ratify ng House ni-ratify ng Senate. So yun yung sinabi ko kahapon. And yung last na point kahapon was Solgen Guevara. Ito yung crucial na question ngayon, TED. Sabi niya, yung paglobo ng unprogrammed appropriation, hindi naman naka-apekto sa budget yan Walang budget deficit dyan So, okay lang yun. Kasi unprogrammed din naman yan magagastos kung walang loan. Hindi naman yan magagastos kung walang extra revenue. So, it does not contribute to budget deficit. Then, ang sasagot ko sana doon, at sasagutin ko rin later on yun, nagko-contribute ang unprogrammed appropriations sa deficit. Kasi for every loan you have, may government counterpart. So kung 300 million yung isang loan o 500 million halimbawa, ang government counterpart ba 100 million, o di kung nilobo mo yung loans, o di ang government counterpart tumobo rin. Ang pangalawa at pinaka-crucial, TED, ito ito yung buong kwento dito sa aking pagtingin. Ito na yung analysis namin as petitioner. Maraming proyekto ang mga legislators na PET projects, mga tulay nila, mga kalsada nila. Hiningi nila sa liderato na pwede ba mapasok sa program. Wala na puno na yung program pwede bang ilipat sa unprogram yung program? Ayun. So, lipat sila ng Metro Manila Subway from program, nilipat sa unprogram. O di pasok ka, halimbawa 42 billion yung Metro Manila Subway, pasok ka ng 42 billion worth of projects. O ilipat yung North-South Railway sa unprogram. O pag 12 billion yun, pasok ka ng 12 billion na pet project mo na tulay o kalsada o whatever. In the end, Ted, sa sobrang lipat nila ng lipat, hindi nila napansin na 431 billion na ang nalipat sa unprogram. To accommodate fiscal space ang tawag ng DBM dyan. To accommodate the 431 billion din na pet projects ng mga legislators.
Problema nila ngayon, lumobo si unprogram fund. Ay, saan natin kukunin? Lumobo na eh. Kunin natin sa PhilHealth. Ayon. Kunin natin sa PDIC. Kasi umangal na siyempre si DOTR. Sabi ni DOTR, teka muna, yung Metro Manila Subway, importante sa amin yan eh. Inilagay niyo sa program, baka naman di na maano yun. Okay. At sige, hanap tayong pondo. So, Ted, lumobo ang budget deficit by 431 billion dahil naglagay kayo ng kung ano-anong proyekto nyo sa program appropriation, nilobo nyo ang program appropriation, grabing budget deficit yun, Ted. So that's my analysis. Bakit lumobo ang program appropriation nang bigla? Kasi sabi siguro, pwede ko bang ipasok to? Teka muna, hintayin mo sa BICAM. Huwag mo muna ipasok dito sa debate sa Kongreso, sa second or third reading. Huwag mo muna ipasok. Kasi magkakagulo tayo dyan eh. Siyempre, maraming sabi, bakit diba? So nilagay sa BICAM ngayon ang naglagay, kasi hindi na yan mapansin masyado. Ano na lang yan, eyes and nays na ng pag-ratify niya. Okay. Sige. So it increases the budget deficit. Kaya nga konektado ito, no? Itong PhilHealth doon sa program, no? Itong petition ninyo, right? At nabanggit nga din yan kahapon doon sa interpellation ni Justice Dima Ampao, right? Oo. Correct. Yan ang sinasabi mong posisyon mo. Si Justice Dima Ampao din nagtanong kay Solgen nga dito nga sa program appropriations from the original proposal of the executive na lumobo. May idinidepensa dito si Solgen, di ba? Sa pagtatanong ni Justice Dima Ampao. Ano ang iyong analysis doon sa questioning ni Justice Dima Ampao? Ang nakalagay kasi sa konstitusyon, Congress may not increase the appropriations recommended by the President. Ngayon, nang lumobo yung unprogrammed funds, lumobo ang budget, nag-increase. So, ang natanong sa akin, sinagot ko, of course it increased, it violates the Constitution. Yung tanong kay Solgen, did it violate the Constitution? Sabi niya hindi. Kasi ang unprogrammed appropriation, hindi yan part ng appropriation na nire-recommend ng President. Hindi ko alam kung saan niya kinuha yun. But anyway, hindi naman yun nag-i-increase ng budget deficit. Ang reason kasi, Ted, kung bakit nakalagay sa konstitusyon na hindi pwedeng i-increase ng budget, ng Kongreso ang budget ng Presidente, ang rason ng framers, yung gumawa ng konstitusyon, pag gumagawa ang congressman ng i-increase niya, baka lumobo ang budget. Wala naman silang alam ang presidente nakaalam ng resources, ano bang operations ng government, etc. So hanggang dito lang ako, 3 trillion. Ginawa nilang 4 trillion, may budget deficit na hindi naman nila alam, di ba? So yun ang sagot niya kahapon, na ang counter ko sana, kung nakasagot ako, nag-i-increase siya ng budget deficit. At hindi lang TEDA, pati utang natin mag-i-increase, kasi pag nag-i-increase yung budget deficit mo, utang ka na naman And 15 trillion na yung utang natin. So, grabe ang impact ng budget na to sa mamamayang Pilipino. Hindi pa lang natin napansin sa ngayon. PhilHealth ang napapansin natin ngayon. Okay. Kasi nga din si Justice Dima Ampao, sinabi niya, yung records ng komisyon, nung pinag-uusapan ito, binanggit niya kahapon. Kung bakit bakit yun ang provision na hindi ka pwede lumagpas sa proposed budget nga, may wisdom behind it, no? Na hindi mababaon sa utang ang gobyerno. Okay, so paano ang ending kahapon? Ito lang, kung may tanong ka pa, kasi din kahapon, parang nadiinan na rin yung mga definition ng accumulated revenue, reserve, surplus, excess. Di ba? Naiklaro na rin ito kahapon. Para nga wala nang duda na itong pera ng PhilHealth na kinuha ninyo, hindi ito excess. Di ba? Hindi ito sobra-sobra nag-aawak sa pera ang PhilHealth. Go ahead, Nery. Corrected. Ang mga words na importante kahapon, una muna, yung unutilized subsidies. Ibig sabihin, sa simpleng salita, may pera pala kayo, hindi nyo ginastos sa benepisyo ng miyembro. That's the first. Yung second is yung isoli mo. Ang solusyon nyo pala sa hindi nyo magastos ay ibigay sa program appropriation.
mali yun. Isoli nyo. That's the second ano. At yung pangatlo, yung issue ng budget deficit syempre at yung utang natin. So nilinaw na parang ang kukuha ko sa ano kahapon is may mga surplus kayo na hindi naman talaga surplus. Surplus siya kasi sa accounting nyo siguro surplus, pero hindi siya dapat surplus, hindi siya dapat sobra kasi may kulang ang benefits nyo. Marami pa kayong sakit na hindi kina-cover eh. Di kung may sobra pala kayong pera, di i-cover nyo, dagdagan yung mga sakit na i-cover nyo. Doon naman sa na-cover nyo, kakarampot yung nabibigay nyo yung counterpart nyo sa bill ng pasyente, di doblehin nyo. Kung ganito yung treatment nyo sa isang, halimbawa, I don't know, chemotherapy o kung ano man yung treatment, halimbawa, 50 lang yan, o di gawin nyo 100. Eh, parang, di ba, o kaya yung kidney dialysis, didagdagan nyo ang session, o parang hindi makuha talaga ng mga justices. Yung surplus na yon na diniin, hindi siya surplus talaga, hindi siya excess sa inyo. At it's really wrong for you to consider it as excess. Kaya parang sabi nila, actually walang impact yung kinuha ng PhilHealth na 60 billion. Ha? May impact yun eh. Kasi ngayon gamitin nyo ng dahilan yon para hindi kayo makadagdag ng benepisyo, di ba? Kasi nawalan kami 60 billion. Marami sanang paggagamitan, Ted, pero binigay nyo kasi sa mga technically binigay nila sa pet projects ng mga legislators ang PhilHealth funds ng mga miyembro. Sige.